Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Patuloy ang investigasyon laban sa iba pang personalidad na natag o sangkot sa extrajudicial killings kaugnay sa drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC spokesperson Fadi El Abdallah, anumang ebidensya na makukuha ng prosecutors ay ihaharap sa mga hukom for evaluation, kaya maaaring madagdagan pa ang kasong posibleng isampa laban sa dating Pangulo. Sinabi ni Abdallah na kung may makitang sapat na ebidensya ang ICC judges laban sa mga personalidad na iniimbestigahan, posibleng magpalabas ng arrest warrant laban sa kanila. Hindi binanggit ni Abdallah ang pangalan ng mga individual na iniimbestigahan ng ICC, ngunit ayon po kay Malu Cabral, una nang nabanggit ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa na baka siya ang susunod na arestuhin dahil siya ang dating PNP chief at punong tagapagpatupad ng Oplan Tokhang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kunti na lang kumbatsero, ha? Isang buwan na lang pala eleksyon, ha? Oo nga pala, no? Isang buwan na lang, humigit kumulang. Napakabilis, ha? Ang bilis ng panahon. Buong next week, ang sabi pala ng COMELEC ay dinidiscourage ang pangangampanya. Hindi lang pala Huwebes at Biyernes kumbatsero. Discourage lang, hindi bawal. Hindi naman bawal. Bawal. Hindi bawal talaga. Pero bawal ba? Bawal. Buong mula Linggo? Mula Linggo o Lunes? Mula Thursday, Thursday at Friday, bawal talaga 'yon. Pula sa kalendaryo. Sa kalendaryo, pero talaga. Yung ibang araw ng Semana Santa, magsisimula yan sa linggo sa 13. Yung linggo ng Palaspas kung tawagin. Kahit pa pula sa kalendaryo yung 13, pwede yan kasi linggo pula lagi talaga yan pag linggo. Tama. Pero yan pwede. Yung Huwebes, Biyernes lang. Yun ang bawal. Yun ang bawal. Kaya nga dito, bawal din bang mamigay nun? Mag-abot? Oo nga, no?
maraming magkikita-kita sa panahong yan. Tama. Mga reunion. Maraming mga pangangailangan. Maraming gastusin. Ang mga politiko ay inip na at gusto nang matapos itong kanilang hirap na dinaranas, hirap sa pag-iikot, sa napakainit na panahon, at hirap sa pagbunot ng pera mula sa kanilang mga bulsa. Bukod doon, kumbachero, hindi mo nabanggit. Merong hirap na magpanggap. Magpanggap. Yung bang pagka nangampanya, lalapit ka sa mga tao, tapos aakapin ka. Yayakap. Aakapin ka, makikiakap. Yayakapin mo naman yung ibang mga politiko, nakangiti yan habang iniyayakap ka. Kahit na amoy araw ka. O kaya amoy ulam ka. O kaya kung nag-aalaga ka ng fattener, amoy baboy ka. Tapos hahalikan yung kilik-kilik mong sanggol. Bubuhatin din yung sanggol, magpapapicture. Di ba? Pagpasok sa sasakyan niya, kulang na lang maliligo ng alcohol yan. Tapos ang matindi nun, pag nanalo yan, maswerteng makaikot man lang yan sa inyong lugar. Buti kung pag pinuntahan mo sa opisina, harapin ka dyan. Harapin ka pa. Pero pagka panahon uli na eleksyon, doon na naman. Andiyan na naman. Ganun talaga buhay, mga kababayan. Pero meron na tayong mga politiko na kahit na nanalo at paulit-ulit nang punta diyan sa nakakaupo sa posisyon, nasa kalye pa rin. Merong mga ganon, may mga ito lang yung si Los Baños lang, kumbachero, na nakasama natin yung napatay na dating mayor diyan. Si Mayor Cesar Perez. Nakachinelas lang yun. Iikot-ikot, lalakad-lakad sa mga kalye-kalye doon sa kanyang bayan. At na parang nagdadalaw. Totoo. Parang nagdadalaw lang ng mga kasama. Buti pa nga siya nakapagdadalaw. Buti siya nakapagdalaw. Di ba? Kilala yon, alam ng mga taga Los Baños yon. At meron din ganyang iba. Meron din ganyang iba. Si Mayor Oka, malapitan. Totoo yun. Tsaka si Along. Kaya nga daw mahirap talunin yung mag-amang malapitan na yan. Kasi you can see them eye to eye. Tsaka level-headed. Level-headed yan. Saka kung talaga akong bachero, yung laging nandyan. Saka madaling mahahawakan mo. Sabi, hindi katulad na iba na napakasuplado. Hindi siya, madaling lapitan talaga. Madaling lapitan, madali ring hagilapin. Ayun. Meron kasi dati na pumupunto dyan sa kila Mayor Along at Kong Oka na madaling ang lapitan yan. Mahirap na mahagilapin. May ganun. Sabi ng mga taga-Caloocan, hindi! Iba na. Iba na ang panahon ngayon. Ganon ang gawin ng mga politiko. Alam mo, kumbachero, at I'm sure sasang-ayon sa atin ang ibang nakakakilala kay Senator Bongo. Senator Bongo. Alam niyo, number one po ngayon si Senator Bongo. At ultimo yung survey na nakita ko kagabi, ang dami ko na namang survey na nakita, kumbachero. Siyempre, mga secret yan, mga survey. May survey na nabasa ko kagabi na ginawa ng March 23 to 30. So, isa sa mga latest to, kumbachero. March 23 to 30 at nangunguna pa rin tong si Senator Bongo. Hindi ako nagtataka dyan sapagkat marami po ang mga makapagpapatotoo. Si Senator Bongo, mula nung nanalo, nangampanya na. Hindi eleksyon. Hindi tumigil. Ibig sabihin nung nangampanya, tuloy ang ikot. Ibig sabihin, nagtrabaho. Tapos, ito pa, yung... nagtrabahong parang bilang isang senador at nagtrabaho rin bilang parang executive. Parang executive. Mula sa executive department. Kinakantyawan pa natin siya na lahat na lang yata ng sunog makikita mo si Senator Bongo o kaya yung kanyang mga tauhan. Nagbubunga yung kanyang pagpapagal. Saka yung naitanim daw ni Senator Bongo na pakikisama especially sa mga local government officials na nung araw na siya ay SAP Bongo at Special Assistant to the President. At tapos naging SBG o Senator Bongo.
kung daw po, naipunlayon na ngayon ay sinusuklian naman siya ng suporta Ayan, ng mga LGUs. ganon sana. Dapat ganon. Yeah. Sa mga botante naman, sa mga kababayan natin dyan, ay sabi parang, isang buwan na lang. Naku, nalungkot. Nalungkot. Isang buwan na lang, matatapos na ito. Matatapos na, isang buwan na lang. Naman. Pwede ba ma-extend na 1 month yan? Mukhang hindi lang kayo mga botante ang naghahangad na sana'y ma-extend, kundi yung mga kandidato na nasa buntot o nasa labas ng Magic 12 na umaangat-angat naman yung iba kong batsero, pero pa konti-konti. Kaya nga. So malayo pa rin. Ang hirap Ang hirap talaga ng labanan. Kahit na yung mga comebacking senators, hirap talaga. Iba talaga ngayon. Yung huling nabasa ko kung batsero, si Senator Manny Pacquiao, laglag. Tinan mo na. Laglag. Biro niya, Manny Pacquiao na yan. Malaglag sa survey. Tapos si Senator Amy Marcos, nalamangan na ni Ipe. Oo. Totoo ba ito? Oo, ganun katindi. Verum est? Oo, Verum est talaga. Tapos sa Mindanao, si Senator Amy na expected sana aangat kahit pa paano. Ito, March 23 to 30 po yung survey na nakita ko at very extensive po yan. At ginagamit ng mga political parties. Sa Mindanao, number 27 siya. Apakalayo naman. Number 27. At sa Davao Region, kahit pala buong Senado ang iboboto, 24, hindi pa rin. Hindi pa rin mananalo si Senator Amy. Kaya nga 12 lang ang kailangan natin ngayon. Talaga. Hindi, talagang Senator Amy. Dapat isang buwan na lang ito. Kailangan mag double time. Double effort kailangan gawin. At sa Davao Region, kumbatsero, nakita ko kung tama basa ko. Sa Davao Region, 1% lang siya. Aba, tinan mo nga 1%. Hindi ba yun yung Davao na dapat ay dahil di ba sa itsura sa mga nakita natin kay Senator Amy, mas kumampi siya sa mga Duterte kaysa sa kapatid niya kay Ading. Tawag nga sa kanya Amy Marcos Duterte. Kaya pero ba't gano'n naman ang isinukli ng mga taga Davao at ng mga DDS kay Amy? Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Kailangan bang gumawa ng bagong jingle si Senator Amy? Yung katulad ng Pepe Pacheco. Wala pang tatalo rin kung badyero, ano? Wala pang tatalo doon sa Nuevo Ecija si Pepe Pacheco sa paggawa ng barangay captain ngayon yan. Nanalo yan doon sa pangalawang laban niya. Yung unang laban, talo. Unang laban. Pero kung tumakbo senador yun, manalo. Sa ganda, sa galing nung pagkakagawa ng kanyang campaign jingle. Pero di ba ipinatigil yun? Pinatigil yung campaign jingle niya dahil sa pagkakaroon ng double meaning. Si Chairman George Garcia na ba nagpatigil nun? Para hindi hindi pa ba niya hindi siya nga yata siya na chairman. Si Chairman Garcia talaga medyo napaka KJ mo hindi pero pangalan niya yun pangalan niya. Pepe Pacheco. Pag napunta ka ng Cabanatuan, naging kapitan talaga yun. Si Kapitan Pepe. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Nakita mo ba yung latest sa Amerika, kumbatsero? Ano ba doon? Sa Amerika po ay sinuspindi po o itinigil muna for 90 days, 3 months po, 90 days, ni President Donald Trump ang matataas na taripa na ipinataw niya sa iba't ibang mga bansa maliban sa China. Tama ba, Yuel? Kasi ang China ay gumante ng nagpataw sa kanila ng 100% din na tarif. Ang ginawa po ng Amerika sa China, tinaasan ang taripa ng China at 125 ba, Yuel? Tinaasan pa, pero yung iba
binalik sa baseline na 10%. Baseline 10%. So, for 90 days, medyo makakahinga-hinga yung iba. Pero alam mo, ang basa dito ng ibang mga mapaghinala, maliwanag ito anya na price manipulation, stock manipulation ang ginawa ni Donald Trump. Tingnan mo na. Biglang sipa ngayon eh. Biglang sipa ngayon ng stocks. Ang stocks at pati ang cryptocurrency, ang Bitcoin. Ayan, yan ang sinasabi natin. Kaya tama yung suspension ng iba. Berde ngayon. For the past 6 hours, umakyat na ngayon ang cryptocurrency. Ganun, nakabase rin yan sa stocks sa S&P 500 tsaka sa Nasdaq. Kaya yung mga stock markets daw po ngayon nag-aakyatan, kaya ang tingin ng iba, si Donald Trump ay isang stock manipulator. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Doktora Jessica D, tama po kayo, lumalayo pero hindi lang basta malayo 18 to 19, 17 to 18 kumbachero talaga. 17 to 18 ang tindo. Bakit kaya ano ba maipapayo mo doon, Doktora Jessica D? Kailangan na ba niyang magsalamin? Magpalit ng kanyang antipara? Antipara, yun ang yata kailangan. Oras po natin, achi, ahya, Mr. Jalamtang, lakyam kapkauhun, 6:19 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Kakalampas, saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Itong nominasyon na sungkit ng Pilipinas sa 2025 World Travel Awards. Pilipinas kasama sa fastest growing economies sa Southeast Asia ngayong taon ayon sa ADB. PBBM may panawagan sa araw ng kagitingan. Katapangan ipakita sa paggawa ng kabutihan. Aligasyon ng vlogger na siya ang nasa likod ng pulveron video ni PBBM minaliit ni Attorney Harry Roque. Negosyante at driver na dinukot sa Pasay City natagpo ang patay sa Rizal kahit nagbayad na umano ng ransom. At 23 anyos na rider ginawang drive-thru ang Taal Basilica sa Batangas, umupo pa sa upuan ng pare. Arestado. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Nakakuha ang Pilipinas ng 7 nominasyon sa World Tourism Award o WTA ngayong taon. Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco, kailangan nila ang suporta ng publiko para mapanatili ang standing ng bansa sa mga pinakamahusay sa Asia sa WTA. Ang WTA ay isang prestihiyosong global awards program na kumikilala sa kahusayan sa lahat ng pangunahing sektor ng industriya ng paglalakbay, turismo at hospitality. Itinuturing pa rin ang Pilipinas bilang isa sa fastest growing economy sa Southeast Asia ngayong 2025. Sa pinakabagong Asian Development Outlook,
Tinaya ng ADB na lalago ng 6% ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa matatag na domestic demand, patuloy na paggasto sa social services and infrastructure at kontroladong inflation. Ayon sa multilateral lender, makakatulong pa sa lalong paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ang mas mataas na household income mula sa wage hikes, OFW remittances at election-related spending. Ito matindi. Yan na. Ito matindi, itong election-related spending. Ngunit nilinaw ng ADB na ginawa ang forecast bago ipataw ni US President Donald Trump ang bagong tariff sa mga import mula sa Pilipinas at iba pang bansa. Babala ng ADB, maaaring makaapekto sa kumpiyansa ng merkado at mga investment decision ang mas mataas na uncertainty sa global trade dahil sa bagong US tariffs. Bukod dito, posible ring maging hamon ang geopolitical tensions at masamang panahon. Alas 6:26 na umaga, kinilala ng Pangulong Bongbong Marcos ang katapangan at kabayanihan ng mga veteranong Pilipino na nagbis ng buhay para ipagtanggol ang bansa sa panahon ng digmaan. Sa kanyang mensahe kaugnay ng pagunita sa ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, iginiit ng Pangulo na ang kagitingan ay hindi lang nasusukat sa lakas at tibay ng loob sa panahon ng pagsubok, kundi maging sa mga simpleng gawa ng kabutihan, malasakit at pagkakawang gawa. We celebrate today, Araw ng Kagitingan, the Day of Valor. For the valor that was demonstrated here in these sacred mountains, the valor that was demonstrated here, but also the valor, the courage, and the sacrifice that is demonstrated by every single Filipino every single day because of their love for Filipinos, because of their love of the Philippines. That is what we celebrate. That is the lesson that we learn, and that is the lesson that we will carry into the future. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Hinimok naman ng mga lider ng Senado at Kongreso ang mga Pilipino na balikan at parangalan ang mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kalayaan at dangal ng bansa sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Ayon kay Senate President Chis Escudero, mahalagang patuloy na isapuso ang mga aral ng kasaysayan, gayon din ang kaisipan na ang kalayaan ay hindi madaling makamtan at kapalit ito ng pawis, dugo at buhay. Iginit naman ni House Speaker Martin Romualdez na ang Araw ng Kagitingan ay hindi lamang ukol sa labanan sa bataan, kundi sa sakripisyo at matinding hirap na pinagdaanan ng mga nakipaglaban para sa bayan. Alas 6:28 na ng umaga, Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Arestado ang isang motorcycle rider matapos ipasok ang kanyang motorsiklo sa loob ng Taal Basilica sa Batangas, umakyat sa altar at naupo pa sa upuan ng pare. Ayun tingnan nyo. Mario, ayun ano yan, vlogger ba yan? Malamang. Nagko-content. At umupo sa upuan ng pare habang pumapalakpak at nagtaas pa ng paa. Sa CCTV, CCTV to, kumbachero. May kasamang babae, nakaangkas ba yon? Baka may nagbibideo. Ayan na, umupo, kitang-kita. Sino kaya tong nagbibideo? Kasamahan niya o yun ang nakahuli sa kanya? Ayun, umupo pa, pumapalakpak. Ayan, pumalakpak. Baka may pinapalakpak ang kalapate. Ayan, baka may tinatawag ng kalapate. Girlfriend ng lalaki, hinatid lang daw niya sa simbahan. Ito na mo, hamog talaga tong bata natin, hamog. Tinaas pa yung paa. Nagalis pa ng sinelas. Dinala na po ang lalaki sa Taal Municipal Station kung saan inamin niya na gumamit siya ng marijuana na binili online. Ayun, hamog nga. Naharap ang motorcycle rider sa reklamong paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code o offending religious feelings. Ayun, pinasok talaga pala sa loob ng simbahan yung sa red carpet pa idinaan yung motor niya. Palagay ko hindi lang pulis ang dapat umaksyon diyan. Dapat pati ang LTO tanggalan ng lisensya yan. Malamang to, wala ring lisensya yan tanggalan ng karapatang makapagmaneho ng kahit anong sasakyan. Kahit na sa kalapastangan ng ginawa niyan. Paglapastangan yan. Alas 6:30 ang ating oras. Bangkay na ng matagpuan sa Rodriguez, Rizal
ang dinukot na negosyante at ang driver nito sa kabila ng napaulat na pagbabayad ng ransom ng pamilya. Nakita ang bangkay ni Anson Ke, may-ari ng Ellison Steel, at ang kanyang driver sa barangay Makabud habang nasa loob ng isang nylon bag at nakabalot ng duct tape ang mukha. Batay sa report, dinukot si Ke at ang kanyang driver noong nakalipas na Martes sa isang Chinese restaurant sa Pasay habang inabandonan sa sasakyan nito sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Pinatay pa rin ang negosyanteng Chinoy sa kabila ng sinasabing pagbabayad ng 150 million pesos na ransom ng pamilya nito. Hindi, no? Sino kaya may kagagawan yan? May follow-up report si RH52 Edniel Parosa. Ito ba yung sa Bahay Toro, Quezon City? Yung sasakyan, Yuel? Doon ba natagpuan yung sinasabing sasakyan? Alamin nga natin ang update mula kay 52 Edniel Parosa. Coming, Edniel! Anthony at Jerry, balot ng duct tape ang muka, nakagapos sa nylon na lubid ng katawan na itong dalawang bangkay ng lalaking natagpuan sa madamong bahagi ng Barangay Makabud sa Rodriguez, Rizal. Nakita ito kahapon ng concerned citizen sa loob din ng isang nylon bag bago itinawag sa barangay na sila namang nagpaalam sa pulisya. Pero liban dito sa spot report na itong dumating sa Campo Crame, ikumpang bibig ng Philippine National Police kung ang isa nga ba ito sa naturang mga bangkay ay yung Filipino-Chinese businessman na napaulat na nawawala noon pang Marso 29. Sa iwalay kasing lugar, tama kayo, Jared Anthony, sa barangay Bahay Toro sa Quezon City, unang nakita itong isang itim na Lexus LM350 itong Martes, Abril 8. Mismong PNP Highway Patrol Group ang nagsabi na posibleng konektado itong abandonadong sasakyan sa naturang kidnap for ransom batay sa sumbong ng kaanak ng nawawala. Ayon sa family member, ginamit sa pagdukot ng naturang sasakyan nang magtungo sa isang meeting sa Parañaque. Itong negosyante kasama ang kanyang driver. Sa inisyal na report na hawak at inilabas ng HPG, nakatanggap ng mensahe ang mga kaanak ng biktima mula sa kidnappers kinabukasan at nanghingi ng inaikot multi-million dollar na ransom. Nakita ng mga residente sa QC itong itim na Lexus noon panghapon ng March 29, parehong araw kung kailan sinasabing dinukot itong biktima. Sabi ng mga saksi, dalawang nakahud na lalaki ang guwaba, wala rito at wala ng ibang kasama pa hanggang sa tuluyan ng iwan o hindi balikan ang nasabing sasakyan. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Edniel Parosa. Susunod, Tito Boy! baka meron kayong mga lakad sa Semana Santa para mangilin o kaya naman magbakasyon. Makibalita tayo sa PITX at pupuntahan din natin ang BIR. Baka nagkakalimutan baka akala nyo dahil sa Semana Santa pwede nang wag magbayad ng buwis. Oo, pwede na. Mamaya magkakaalaman tayo. Hoy, deadline din ng kailan ba deadline ng filing ng ITR? 15 sa April 15. Oh, 15 yan. Holy Week yun Baka pwede bang next year na? Ayan na. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:33. This time makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, magandang morning, Kuyang Attorney Raymond Ventura. At siyempre kay Kuyang Engineer RV Victorino.
Baka nagkakalimutan tayo May deadline na ng filing ng income tax return. Kausapin natin si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Commissioner, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying at Ka Jerry at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Ang April 15 po, Tuesday, next week. Pwede bang... Holy Week. Pwede bang usog natin ng konti ang deadline sa filing ng ITR, Commissioner? Ito pong deadline po natin, wala na pong extension po ito. No? Last day na po talaga sa April 15 dahil naman tayo ng February pa lang, nagsimula na tayo ng kampanya ng pag-file ng annual income tax return at pagbabayad nito. At marami rin tayong mga ginawang mga nagbukas tayo ng Sabado nung nakaraang 2 Sabado at ngayong Sabado bukas ang ating opisina. Extended hours pati ang mga bangko. Extended hours din po 8 to 5 at magbubukas din po ng Sabado. Tama kayo yung gumaan na rin yung pagbabayad dahil sa bangko ka na diretso magbabayad. Pwede na magbayad. Pero para lang po mas maintindihan, sino po bang dapat maghain o mag-file ng ITR, Commissioner? Generally, lahat po ng mga may negosyo, lahat po ng mga may kinikita, generally po yan po kailangan po mag-file. Yung mga exceptions, generally, ito po yung mga kadalasan, yung mga empleyado, katulad yan, dahil sila ang mga empleyado, purely compensation income earner dahil sila yung mga employer na nila ang nag-file ng mga taxes nila. So, hindi na kinakailangan yan. So yun ang generally kailangan mag-file po. Hindi ba merong exempted sa pagbabayad ng yung mga withholding tax? Minimum wage earners, Commissioner? Yes, ang minimum wage earners, yan lalo rin mga compensation po yan talagang hindi kinakailangan. Kahit hindi po minimum wage earner dahil kahit may binabayaran na buwis, talagang yung employer nila ang nagpa-file po. Pagka minimum wage earner, wala pong binabayaran na buwis yan. Pero pina-filean pa rin po ng employer yan. Nagpa-file pa rin pero walang babayaran. Yung filing ang importante. Pero ang daming papel na pinapile niyan, Commissioner. Pwede bang paperless na tayo? Kaya nga ano po yan, online meron po tayong online filing po, yung EFTS na tinatawag natin, electronic filing and payment system. Lahat po yan electronic. Tapos yung sa EBIR forms po na ginawa po natin, so nandun po yan sa ating website. Lahat po yan, so electronic online po yan, kaya hindi na po kinakailangan talaga pumunta sa ating mga opisina. Tapos kung hindi po sila marunong maggawa po niyan, yung online filing, pwede po sila, pag pumunta po sila sa aming mga opisina, may mga e-lounges po kami dyan, libre po ang paggamit dyan. Tuturuan po kayo ng aming mga revenue officers para sila po gagabayan po kayo kung paano kayo makakapag-electronically file. May pakapi po ba kayo dyan? May pakapi ho ba kayo dyan? May pa-sandwich ba man lang? Kanya-kanya po sila kanya-kanya. Doon sa mga may kinikita na hindi ano pa tawag doon, yung mga may mga iba-ibang pinagkakakitaan, hindi sila regular employees. Yung bang marami tayong mga kababayan na gano'n, maraming racket side hustle. Pero gustong magbayad ng buwis, may mga hanggang magkanong income ba annually ang dapat na nagfa-file ng income tax returns, Commissioner? Kapag ka po hindi lalabas sa 250,000 ang inyong kita ay wala pong bayad yan. Pero kapag ganyan po rehistrado, may fina-file pa rin po na mga returns, wala lang pong binabayaran na tax po dyan. Yung po bang mga nasa online business naayos na yan at sila ba nagbabayad na ng tamang buwis, Commissioner? Marami pong nagrehistro simula nung ipinataw po natin yung withholding tax dyan. Marami naman nag-comply pero tututukan pa rin naman natin kung tama po ang nire-report at kung marami pa rin na mga ongoing. Chine-check po namin ngayon yan, nakamonitor po tayo sa mga online na
transactions. Paano po yun? Parang lumilitaw na voluntary lang? Oo, ganon ang dating. Ay, hindi naman voluntary in the sense na sila muna ang nagre-report ng kanilang kinita. Pero check po natin yan kung tama po dahil nakikita naman natin kung tama, kung talagang yun ang naging benta nila dahil meron naman din tayong way para makita kung ano talaga ang totoong nilang naging benta. Pero yung compliance commissioner, yung pag-register, mataas na ho ba? Nakakailang percent na tayo kung pupursyentuhan natin sa dami ng mga nasa online business ngayon? In terms of percentage, hindi natin masabi dahil wala tayong hindi natin pa makita kung gaano sila talaga karami, no? Pero in terms of numbers, marami po yan, libo rin po ang nagrehistro sa atin. Pero titingnan pa rin po natin yan kasi kung nakamonitor tayo, pag kami nakita tayong mga online na sellers na hindi rehistrado ay pinapapuntahan natin, pinapaimbestiga. Meron na ba kayong mga natimbog na gano'n? Kasi pasensya na, mukhang minsan kailangang merong nasasampulan para hindi naman para takutin ng ating mga kababayan, kundi para malaman na may ganito na palang batas, meron palang ganitong alituntunin na dapat sundin. Meron naman po, no? Meron tayong nai-issue na mga mission orders ng mga ganyan dahil nakikita natin na hindi rehistrado at napapaimbestiga natin. Yun yung mga online, mga influencers na kumikita ng malaki, Commissioner, yung ba napuntiryan nyo na rin? Pati na ho yung mga nagpapalaganap ng fake news. Kumikita sila. Fake news na nga lang, kumikita pa. Yan, marami rin po yan. Meron po tayong mga ongoing na mga audit din po sa kanila. Baka kung hindi mapuntirya sa pagpapalaganap ng fake news, baka sa tax madali itong mga ito. Parang si Al Capone. Parang si Al Capone, Commissioner. Di ho ba? Oo, kaya nakatutok rin po tayo dyan at tinitingnan rin po natin ang compliance dahil ano na rin naman po tayo sa mga social media influencers, lahat po sila nakausap na po natin at alam na naman po nila na obligasyon nila magrehistro at magbayad din ng buwis. Saka po, Commissioner, mukhang meron pong ganito meron pong requirement ngayon ang mga social media platforms, halimbawa ang Meta at ang Google, YouTube, na hindi sila magpapasweldo. Parang gano'n, kumbatsero. Hindi nila babayaran yung influencer kung hindi nakakomply sa tax requirement ng gobyerno. Meron pong gano'n, Commissioner. Bago ho yata yun, bago. Yan, maganda po yan kasi at least sila na mismo rin ang namomonitor nila kung may sinasubmit na registration sa BIR. Mas mapapadali ang pag-monitor. Meron ba kayong coordination with these social media platforms? Parang mas madaling makasungkit pagka ganun kaysa yung iintayin lang natin yung mga tao na mag-comply kung wala namang nahuhuli, baka hindi mag-comply yung iba. Opo, ang nagko-coordinate po tayo kaya nga po rin nakikita rin po natin ang kita nila dahil nagko-coordinate po tayo sa kanila at bibigyan naman po tayo ng impormasyon sa mga binabayad po sa mga influencers po. Opo. Again, Commissioner, doon po sa mga kababayan natin na kailangan mag-file ng ITR, baka may gusto kayong sabihin, kung hindi ba mag-file ng ITR, ayos lang. Go ahead po, Commissioner. Apo, sa ating mga kababayan, siguraduhin po natin na makapag-file po tayo ng income tax returns po natin at makapagbayad po tayo ng tamang buwis on or before April 15. Wala na pong palugit ito. Bukas po ang aming opisina ng Sabado at extended hours po tayo, 8 to 5. Ang mga bangko po, extended hours, 8 to 5 PM at bukas rin po sa Sabado ang mga bangko po, ang mga authorized agent banks. At gamitin po natin yung mga online facilities, hindi na po kinakailangan pumunta sa aming mga opisina at kung kinakailangan po magpaturo ng online filing ay pumunta po sa aming mga e-lounges sa lahat po ng mga district offices po natin at meron pong tax assistance center sa national office
tuturuan po kayo kung paano gumamit ng mga online facilities. At iwasan po natin, siguraduhin po natin makapag-file po tayo on time at makapagbayad para maiwasan natin ang mga penalties dahil may kakibat na penalty po yan. May interest na 12% at surcharge na 25% kapag hindi po tayo nakapag-file at nakapagbayad sa tamang panahon. Kumusta ba, Commissioner, ang koleksyon natin? Maganda po, no? Maganda po. Tinatakbo natin na dahil so far above goal po tayo ng ng mga itong 3 buwan po. Congratulations. Kung above goal na tayo, baka meron naman kayong bibigyan ng mga tax-free dyan. Commissioner, tulad namin, kumbachero. Baka pwede. Wala yatang ganun. Ang alam ko, nag-VAT free na kayo sa mga dagdag panggamot, Commissioner, di ba? Ay, salamat po doon, ha? Nadamay na naman yung mga pang-maintenance ng ating mga kababayan. Ay, opo, nagdagdag po tayo ng 8 gamot sa hypertension, diabetes, high cholesterol, at for mental illness. Yan po yung mga naidagdag po natin na VAT-free. Pwede namang makita yon sa website ng BIR, ano? Mga branded ba yun, Commissioner? Nandun po yung mga brands po na VAT free po. 8 po 'yan. Yan po yung sakit na na covered po. Ang laking bagay po noon, Commissioner, lalo yung mga maintenance nga ito mabawasan ka ng 12%, lalo yung meron akong kilala 10,000 pisong halaga ng gamot na iniinom buwan-buwan. Isang buwan, Ay isip mo bawasan ng 1,200 'yon. Malaki 'yon. Ang laking bagay. Commissioner, thank you so much. Magandang umaga po. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa ating lahat. Si Commissioner John Lumagi ng BIR, congratulations. Above goal pala. Tatlong magkakasunod na buwan above target, ano? Yan ang performing. Yan ang gagayahin mo. Hindi katulad ng kilala mo. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Bah. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Kuyang Levi Santos. Kuya Levi Santos, may Miyas kasi ngayon Ano ba yung Miyas, kumbachero? Ayan yung Manila International Auto Show. Ayun. Diyan lang yan, malapit sa atin. Andun daw yung mga photon, naka-display daw dyan. Ang gaganda ng booth ng photon. Photon dyan. At siyempre, nandyan din ang Cherry Tigo. Cherry Tigo. Ayan. Ay, baka kailangan nyo nang palitan yung bubong ng yung bahay, buti na lang, may bubong na maaasahan na Colonel Moy Pagaduan. Ayun, ito na. Palitan mo na. Ay, may kilala ka bang June Pagaduan na Colonel Moy? Colonel Moy. Meron ka raw bang kilalang June? June Pagaduan. Baka kasama mo dyan yan sa... Sa Nueva Ecija. Medyo layo-layuan mo yun, Colonel Moy. Kung kilala mo man yun. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, magandang umaga. Ay, Jelom Tang, baka gusto mo nang palitan ng yung sasakyan ng Cherry Tigo 7 Pro Hybrid to. Itong Cherry Tigo 7 Pro Hybrid ay merong 1.5 turbocharged na makina para sa mas suwabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na may sariling baterya, nabuboost dito ang performance ng makina at fuel economy. Meron itong Cherry Tigo 7 Pro Hybrid ay merong Apple CarPlay at Android Auto. At no problem din sa mga medyo masasakit ng balakang. Pwede pong malayo pa lang. Pop, pop!
Mabubuksan mo na ang huliang parte ng iyong sasakyan. Dahil meron itong power tailgate. Ayun. Tigo 7 Pro Hybrid. Tingnan mo nga naman sa halagang 1.1 million pesos, magkakaroon ka na ng brand new Tigo 7 Pro Hybrid. Kaya ano pa hinihintay nyo? I-test drive na ang Tigo 7 Pro Hybrid SUV. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyo. Flash Report. Flash Report. Naku, meron daw pong mga pagsabog sa isang flood control project. Flood control project ba yan? Diyan daw po sa Andros Avenue sa Pasay. Alamin nga natin kung ano nangyari. Mula kay RH15 Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Jerry, katinging magkakasunod na mga pagsabog yung nangyari dito sa sinasabing flood control project sa Andres Avenue, Corpac 1 Drive. Malapit yan dito sa Domestic Road sa Pasay City, dito mismo sa ilalim ng Skyway sa bahagi ng Barangay 190 dito sa lungsod. Ayon sa mga pulis na unang rumisponde dito sa lugar, 3 pagsabog yung nangyari. Yung pangatlo, yung pinakamalakas kanina mag-aalas 5 ng umaga. Makaraan yung mga pagsabog na yan, lumutang doon sa hukay na merong tubig ang katawan ng isang lalaki na hinihinalang wala ng buhay, katuan yung kanyang likuran. Hindi pa rin matukoy ng mga pulis yung dahilan ng mga pagsabog na yan. Napasugod dito sa lugar yung nagpakilalang live-in partner umano ng lalaki na si Jennifer Hispano. Nakilala niya yung kanyang kinakasama na nangangalakal daw dahil sa mga tato nito sa katawan. Nasa 50 anyos yung edad ng lalaki na yan. Ang sabi niya ay nangangalakal na dito sa area yung kanyang live-in partner. Doon sa gawing itaas ng hukay, nakita natin yung isang pares ng tsinelas na hinihinalang pagkamay-ari nga nitong lalaki at yung isang lagari. Sabi ng investigador mula doon sa Pasay City Police Station na si PSSG Gerald Royo, posible na merong kinatalikot itong lalaki doon sa hukay dahil yung banggit din sa mga pulis yung noong mga nakuhanan nila ng impormasyon galing doon sa mga bystander ay bumaba itong lalaki sa hukay. Nakita doon na dala niya yung ilang mga kagamitan, kabilang yung screwdriver at yung lagari. Hindi kabilang itong lalaki sa mga trabahador itong proyekto na kinukumpirma pa rin ng mga otoridad kung kanino. Hindi pa rin naaalis itong lalaking nagpapalutang-lutang dito sa hukay at yung mga pulis patuloy pa rin sa pagkalap ng mga impormasyon sa insidente kabilang sa kanilang iniimbestigahan at inaalam kung ano yung naging sanhi ng 3 magkakasunod na pagsabog dito sa sinasabing flood control project sa bahagi ng Andres Avenue, lungsod ng Pasay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, reciprocal tariff ng US ipinagpaliban ng 70 araw maliban sa China. Ilan pang personalidad na sangkot sa Duterte drug war iniimbestigahan na ng ICC. Attorney Harry Roque nagmatigas, hindi daw babalik ng Pilipinas. Mga empleyado ng gobyerno bawal mag-like at mag-share ng political post sa social media. Halos 8 milyong pisong halaga ng ecstasy na itinago sa gummy candies
nasabat ng customs sa Pampanga. Dolphin patay sa nakain na basurang plastik sa karagatan ng Pangasinan. At OFW wing sa NAIA binuksan na ng Bureau of Immigration. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng mga balita, namatay ang isang dolphin matapos na makalunok ng sangkaterbang plastik sa karagatang sakop ng Bolinao, Pangasinan. Ayon kay Hasmin Tiogsayan, BIFAR Veterinarian, nakita ng mga mangingisda ang dolphin sa bahagi ng patay na ilog Malino kung saan ay mahina na ito at tila hirap ng lumangoy. Kinuha ng mga mangingisda ang dolphin upang tulungan ngunit binawian din ng buhay. Nang suriin na diskubre na nakalulon ito ng napakaraming plastic waste na kinabibilangan ng mga grocery bags at mga plastic container, kabilang na ang mga sachet ng shampoo at conditioner. Sabi ni Tiogsayan, bumara ang mga plastic sa tiyan ng dolphin na naging dahilan ng kaniyang pagkamatay. Nasabat ng Bureau of Customs at PIDEA ang mahigit sa 7.6 million pesos na halaga ng party drugs na nakatago sa mga kahon ng gummy candies sa Port of Clark sa Pampanga. Ayon sa BOC, nagpositibo sa illegal na droga ang shipment na galing ng Brussels, Belgium at patungong Quezon City sa isinagawang canine sniff test. Lumabas sa pagsusuri na may laman ang shipment na 7 kahon ng gummy candies kung saan ay tinago ang nasa higit 4,000 tableta ng ecstasy. Dahil dito naglabas ang mga otoridad ng warrant of seizure and detention laban sa kargamento dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Babala naman ni District Collector Jairus Reyes, hindi sila papayag na maging daanan ng ipinagbabawal na droga ang Port of Clark. Itinanggi ni dating presidential spokesman Harry Roque ang mga alegasyon na siya ang mastermind ng paglalabas ng manipuladong pulveron video ng Pangulong Bongbong Marcos. Inginuso kasi ng kilalang social media personality na si Vincent Cunanan o kilalang Pebbles bilang nasa likod ng pagpapakalat ng naturang video. Sinabi ni Pebbles, nilantad ni Roque sa isang private dinner sa Hong Kong ang ideya ng pagpapakalat ng fabricated video ng Pangulo para pabagsakin ang pamahalaan. Pinabulaan na naman ito ni Roque at iginiit na ang salaysay ni Pebbles sa ginanap na pagdinig ng House Tri-Committee ay batay sa mga sabi-sabi at pawang kasinungalingan lamang ni Pebbles. Ang nasabing pulveron video ay isang digitally manipulated clip ng isang lalaki na may mukha ng Pangulong Marcos na humihitit ng cocaine. Nagbabala ang Civil Service Commission sa mga kawani ng gobyerno na umiwas na makisawsaw sa politika. Batay sa Memorandum Circular No. 3, may petsang March 31, mahigpit na ipinagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na makilahok sa anumang partisan political activities. Kabilang na rito ang simpleng paglalike o pag-share ng mga posts sa social media na may kinalaman sa politika sa panahon ng kampanya para sa May 2025. Ayon sa CSC, sa lahat ng empleyado ng gobyerno maging maingat sa kanilang kilos at pahayag lalo na sa digital platforms upang maiwasan ang anumang paglabag na maaaring magresulta sa kasong administratibo. Ang memorandum ay bahagi na mas pinaigting na kampanya ng ahensya upang tiyakin na patas na paglilingkod, integridad at profesionalismo sa mga naglilingkod bayan. Susunod! Dito boy! Makasawan-sawa na kayo sa bad news. Meron naman tayong good news. Meron tayong bisita rito. Sawan-sawa na ba kayo sa mahabang pila sa airport? Ako, sawa na. Ikaw, kumbachero. At ako'y inip naman sa tren, kumbachero. Inip na inip ka na sa tren? Oo. Yung North Rail, South Rail, MRT 7. Ayan. Naiinip na ako, kumbachero. Ay, dapat lang. Pagka hindi tayo nainip, baka hindi sila magmadali. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita
7-Eleven. Mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Flash Report. Flash Report! Meron po tayong hindi magandang balita dyan po sa Myanmar sapagkat kinumpirma po ng DFA ang pangalawang Pilipino na nasawi doon sa Lindol. May balita mula kay RH4, Karen Oyong. Karen. Yes, Katunying, Jerry, oo nga, no, ito ay isang malungkot na balita. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA ang positibong pagkilala sa ikalawang Pilipino na nasawi sa hinang 7.7 magnitude na lindol na yuminig sa Myanmar noong March 28. Ayon sa DFA, pinagbigay alam na ng Embahada ng Pilipinas o ipinagbigay alam na ng Embahada ng Pilipinas sa Yangon ang naturang impormasyon at na-inform na rin ang pamilya ng nasawing Pilipino. Hiniling naman ng pamilya na irespeto ang kanilang privacy sa pagkakataong ito at dahil dito hindi mo na maglalabas ng karagdagang impormasyon ang DFA tungkol sa ating kababayan. So una ng kinumpirma ng DFA kahapon naman ang unang Pilipinong casualty ng lindol sa Myanmar. Ang Pilipino na ito na si Francis Aragon na isang dating guro na nagtatrabaho sa Mandalay at sa Facebook post ng kanyang nakatatandang kapatid na si Alvin, sinabi itong lubos nilang ihinarulungkot ang sinapit ng kanyang kapatid at nagpasalamat sa lahat na nag-aalay ng suporta at dasal para kay Francis at sa kanilang buong pamilya. So ito ang ikalawang Pilipino na positibong kinilala at nasawi, casualties dala ng sanhi ng lindol sa Myanmar. So meron pang dalawa tayong hinihintay at inaantabayan na Katunying at Jerry. So yan muna ang pinaka-latest. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat sa iyo, Karen. Malungkot na balita, kumbatsero, pero yung efforts ngayon doon hindi na rescue Retrieval na po at medyo matagal na rin. Ang ating pong contingent na mga Pilipino na tumutulong sa retrieval operation ay naroroon pa rin. Bukas na po sa publiko ang Overseas Filipino Workers Wing sa NAIA. Ayon sa Bureau of Immigration, layo nitong gawing mas mabilis at efficient ang pagproseso para sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa abroad alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na pagbutihin ang serbisyo sa mga OFW. Sinabi ni Commissioner Joel Anthony Viado na ang pagkakaroon ng karagdagang 6 na counter spaces para sa mga OFW ay nagresulta sa mas maikling pila ng mga pasahero sa regular immigration counters. Meron palang pupunta sa NAIA ngayon sa Ninoy Aquino International Airport. Mukhang may biyahe siya, pero dahil di man siya nagmamadali, dumaan na rito. Nandito po sa ating studio si DOTR Secretary Vince Dizon. The Terminator Dizon. Secretary, good morning po sa inyo. Good morning po. Katunying, good morning, Jerry. Good morning po. Papunta ho kayo sa NAIA pala ngayon? Opo, dahil na-mention mo nga sa balita, no, nagpapasalamat tayo kay Commissioner Viado sa lahat ng ginagawa niya sa Bureau of Immigration para tulungan ng mga pasahero natin, lalo ng mga OFWs. Alinsunod nga sa utos ng Pangulo natin, no, yung kabigin-bigin ng Pangulo natin. No, lalo na ngayon, magsisimana Santa na tayo next week. Kailangan yung pagbabiyahe ng mga kababayan natin na darag sana sa mga airports, sa mga bus stations, sa mga tren, sa mga puerto natin, sa mga barko, kailangan talaga gawin natin as comfortable as possible, Katunying, Jerry, no? At more importantly, as safe as possible, no? Napuntahan ko na po yung OFW lounge sa NAIA 3 Kumbachero. Ang ganda-ganda nung lounge, talagang feeling business class passengers. Yung ba yung nasa nandito pa sa labas?
Hindi, Hindi po, sa taas bandang na ano, to. sa may immigration area na ho. Naka-check-in ka na? Opo. Hindi pa commissioner. Merong isa Hindi pa commissioner. Secretary. May isa akong nakitang before immigration eh. Ito bagong labas to. Bagong area. Area to Bagong area. sa taas. Akit ka pa kumbachero. Tapos ngayon naglagay sila ng dedicated lang. Immigration counters dedicated for OFWs. Paglabas mo ng lounge, ando na secretary, di ba? Tama ho. Yun po ang pupuntahan na isa sa mga pupuntahan namin ngayon dahil mag-i-inspect nga po kami. Kasama ko din po ang Bureau of Immigration. Kasama din po natin si Secretary Cristina Frasco ng Tourism. Yes. At kasama din natin si Secretary Hans Kakdak ng Department of Migrant Workers. So pupunta po kami lahat ngayon sa airport. Kasama po natin at nagpapasalamat tayo sa San Miguel Corporation dahil sila ang nag-ayos ng ating bagong OFW lounge at naglagay ng dagdag na dedicated immigration counters nakatabi ng lounge mismo. So paglabas mo sa lounge, hindi ka na mahihirapan. Ando na. Diba, may mga dala ka pang yung hand carry mo. Hindi ka na mahihirapan. Diretso. Saka hindi ka kasama ng ibang mga pasahero bibiyahe. Opo. Yun nga po, ang kabilin-bilinan po talaga ng ating Pangulo, lalo na para sa ating mga modern day heroes, ang ating mga OFW. Kailangan talaga, padaliin naman natin. Kaya, take ko na rin yung opportunity ng pagbisita na to, nandito na kami lahat. Pag-uusapan na rin namin, ka Jerry, ka Anthony, itong kung paano ba natin papadaliin pa yung pagdaraan ng ating mga OFW sa mga airports natin pagka sila ay papalabas at pati na rin yung mga papasok. No? Kasi napapansin nga natin at napansin to ng ating Pangulo. In fact, isa to sa mga unang-unang sinabi niya sa akin nung ako'y papasok pa lang po sa kabinete na kung pwede lang, hanapan naman natin ng paraan. Paano natin mapapasimplify, mapapadali yung paglabas ng ating mga OFW. Pag sila'y magtatrabaho na. No? Hassle lagi yan. Lagi pong nahihirapan. Ako, nakikita ko po lagi yan. No? Tayo naman po ay bumabiyahe din. No? At nakikita natin na medyo pagdating po sa mga OFWs natin, parang pagdududahan, mas mahirap. Pagdududahan. Naintindihan ko naman na syempre may iba ding mga responsibilidad ng ating immigration officers, lalo na yung anti-human trafficking natin. Napaka-importante yan. Pero siguro naman, kung mag-uusap lang tayong lahat sa gobyerno, baka naman makaisip tayo ng paraan paano natin mapapadali. At the same time, since nandiyan na rin tayo sa topic ng immigration, ka Tunying, ka Jerry, napapansin din namin ngayon, na monitor namin the past couple of days, and nakikita naman natin to pag tayo bumabiyahe. Pagka peak hours talaga, lalo na sa NAIA 3, napakahaba ng pila sa immigration. Grabe. So, ano oras ba ang peak hours dyan? Alam nyo, ang peak hours kasi sa paglalabas, usually early morning. Usually, pagka early morning, ang sinasabi ko, ang early morning, as early as 4 a.m. Madaling araw. 4 a.m. Kasi alam nyo naman, tayong mga Pilipino, ano tayo may habit tayo na maaga talagang dumarating. So, minsan, before 3 hours before pa nga, o even more. Pagka-international. Pagka-international, nandyan na tayo. Ang problema nga, pagka maagang dumarating, maaga din pipila sa immigration. Minsan, parang napansin natin, hindi pa bukas ang hindi pa puno. Kulang pa, hindi pa napupuno ang ating mga immigration counters. So, gagawa tayo ng paraan dyan. Kakausapin natin ang NNIC, yung San Miguel Corporation na nagpapatakbo, pati na rin ang ating Bureau of Immigration. Kung paano naman natin siguro mapaprioritize yung ating peak hours para dapat maaga pa lang nandun na po ang mas marami. Mas marami. Dagdag na counter. Kung kaya nga puno. Kasi ang pagkakaalam ko, 40 ang counter sa NAIA 3. So, hindi tayo nagkukulang sa counter. Marami yan. So, pero siguro, kailangan lang i-timing ng tama na umpisa pa lang, maaga pa lang, nandun na. Para, kasi pagka hindi naiipon. Pagka kaunti sa umpisa, syempre, hahaba yung pila. Maiipon yan So, yun po, isa sa mga pag-uusapan din natin mamaya yun. At tingin ko naman, meron tayong solusyon dyan. Tsaka dun sa secretary sa yung pag-check-in, nabanggit ninyo, marami sa atin talagang nasanay na flight maaga. So, yung check-in counter, sarado. Check-in counter, minsan sarado pa. So, naiipon din doon.
Tatanungin ko din, no? Ang alam ko kasi ang standard is 3 hours before nagbubukas. Na-experience ko na rin yan sa ibang bansa. Minsan pag masyado ka maaga, hindi pa talaga bukas. Pero baka naman, lalo na ngayon, pa isa-isa, Secretary. Hindi, tsaka may modern technology na rin tayo ngayon na kung ikaw ay maaga, kahit na wala pang tao sa check-in counter, 3 hours before or more than 3 hours before, meron namang mga ano yan may mga kiosk na yan na self-check-in at kahit dumating ka the day before kahit na maagang-maaga ka talaga dumating, pwede ka nang mag-check-in at pwede mo na nang i-drop yung check-in luggage mo dun sa mga automated. In fact, sa Clark International Airport, ginawa na nila yan. Ginawa na nila yan. And I'm sure, lalo na ngayon, San Miguel Corporation ang nandyan. Ang Singapore, ganun po ang ginagawa ngayon. Opo, so tingin ko kailangan mag-invest na tayo sa mga ganitong mga teknolohiya since available na naman sila at reliable para naman sa convenience ng mga kababayan natin. Nabanggit ko yung Singapore, Secretary. Meron pang ibang style yung Singapore na halimbawa ay nabanggit yun. Kung mamaya pang hapon yung flight mo, pwede kang mag-early check-in. May ibang counter sila na devoted para sa mga early check-in travelers. Ang kailangan nga po talaga guys, mag-usap-usap lahat. Lalo na ngayon, marami sa mga airport natin, tulad ng NAIA, Clark, Cebu, private na. Yung innovation at yung haba din ng pise, no? Meaning makakapag-invest sila ng mas mabilis, hindi katulad ng gobyerno. Alam niyo naman yung gobyerno magpapabidding ka pa, napakatagal niyan. Ang hirap po Pero ngayon na privatize na ang ating mga airport, tingin ko mas madali tayong makakapagbigay ng mas magandang serbisyo sa mga kababayan natin. Yung po bang kausap namin kahapon, si ano pangalan ng kumpanya, Ronald Gadayan? Yung honest janitor, 16 years, pero hindi pa pala siya permanent. Napakinggan niyo naman. Napakinggan ko, Katunyin, Jerry. In fact, ngayon, imi-meet ko si Kuya Ronald Gadayan. Hanapin ko siya mamaya sa NAIA. Gusto ko siyang mapasalamatan, di ba, sa serbisyo niya, at saka sa yung honesty niya na talagang very consistent, no? Talagang dami na pa ganyang naisauli, no? Kahit na mga malaking mga amount, no? Sa kwenta raw niya, nakaka 6 million na siya. Can you imagine? No? Pera at alahas. Ngayon nga na dahil privatized na ang operations ng NAIA, baka naman mabigyan naman natin ng insentibo si Kuya Ronald, no? Para naman makita din ng mga iba nating mga nagtatrabaho sa airport na kapag ikaw ay honest, masipag, at hindi ka nagsasawang magserbisyo sa mga kababayan natin sa airport, meron namang insentibong makukuha. Ayun, tama. Maging permanent employee lang. Malaking bagay na hon. Ayun, nakikinig daw siya ngayon, si Ronald. Hihintayin daw po niya kayo, Secretary. Makikita ko kami mamaya, papasalamatan ko po siya personally. Tutulungan po natin siya, kakausapin natin ng San Miguel. Yung mga taga NAIA, pupunta dyan si Secretary. Bago lang tayo umalis sa usapang aeroplano, nagka-problema pala yung isang PAL flight papunta sana sa Amerika? Opo, yung PAL PR-102 na Manila to Los Angeles na direct. Mukha pong nakakuha po tayo ng report very early this morning, no, mga alas 5 ng umaga. Nagkaroon po ng aberya in flight. Medyo may usok na lumabas sa cabin ata. At kailangan itong bumalik. At naglanding po ito sa Haneda sa Japan. No? So, sa ating pong mga pasahero na nandun, no? Alam kong hirap na hirap sila dahil alam ko mahigit 3 oras na o baka 4 na oras na mahigit ang kanilang nasa loob sila. Nagpatulong po tayo sa PAL, no? Tinawagan po natin ang PAL at tingin ko nabuksan na nila yung una-una nabuksan nila yung pintuan para naman kung may usok man doon ma-ventilate naman yung usok kasi hindi natin alam kung anong klaseng usok yun, no? Kawawa naman ng mga pasahero natin. Pero at the same time, ako po ay tumawag na rin sa Japanese ambassador, no, kay Ambassador Endo kaninang umaga at nagpatulong na po ako na baka naman kahit kasi unscheduled flight ito, no, syempre yung mga ground handling napaka-busy ng Haneda, baka nahihirapan silang i-accommodate at i-service yung ating eroplano kasi ang sanang maganda dyan mag-disembark muna, no? Bumaba muna sa eroplano habang hinihintay na chine-check kasi alam mo naman ang mga eroplano matagal i-check yan, no? Kasi syempre kailangan
sigurado ang airline na safe yan. Bago lumipad ulit. Nakiusap po ako kay Ambassador Endo kung pwedeng tulungan niya tayo at sabihan naman ng mga Japanese authorities sa Haneda na bigyan naman ng tulong ng konti yung ating PAL flight para naman makababa ang mga pasahero. Tingin ko hindi naman yan planong umalis ng ng airport, no. Yan naman kung mabigyan lang sila sana ng komportableng area sa airport, sa transit area, no, kasi syempre may mga iba diyan wala namang visa siguro, no. Para lang komportable sila habang hinihintay na chine-check. Sa report ninyo wala naman hong wala po, safe naman po sa mga pasahero. Safe naman po. Pero syempre yung inconvenience, yung stress, lalo na nasa loob ka ng cabin, yung takot, kawawa naman po. At kailangan po agagaan naman po saka ng PAL yung mga... na-imagine ko po, Secretary, kung maging maayos man na yung aeroplano, tapos sasabihin mo sa pasahero, sige, pwede na, ayos naman na to. May takot yan. Paano ka naman? May takot yan. Paano ka naman? Sasakay ka ulit doon sa umusok na aeroplano. Same aircraft ang sasakyan, ano? Ako din personally, naranasan ko na yung naranasan ng mga kababayan natin. Kawawa yung mga pasahero. For one time, halos 5 oras kami nasa loob. Nakasarado yung aeroplano, medyo... nakakaano yan nakaka-trauma So kawawa naman ang ating mga kababayan. And syempre, alam nyo, kailangan imbestigahan din natin yung nangyari, anong nangyari. And kailangan i-instruct ko na rin po ang ating CAAP, ang ating Civil Aeronautics Board na tignan kung anong nangyari dito. Kasi syempre, cargo ng ating mga airlines ang safety at comfort ng ating mga pasahero, no. Meron pong passengers rights yan, no. At, kailangan naman kahit papaano pag-usapan natin at mag-demand tayo ng konting responsibility sa ating mga airlines, no, para sa benefit ng ating mga pasahero. Pero ang higing ko na lang po sana po wag magpapanik lang yung ating mga kababayan. Yung safe mga kamag-anakan dito. Yung mga kamag-anak nila, safe po silang lahat, no. Ang tinatrabaho lang po natin ngayon maging komportable naman sila at sana makababa sila sa eroplano habang hinihintay na chine-check, no? Okay. At mag-update po tayo, no. Tuloy-tuloy po ang update natin lalo na para sa mga pamilya ng ating mga kababayan na nasa PR 102. Ayan, okay. Tapos na tayo sa airport, sa aeroplano. Sa tren naman, sa concern ko naman na kumpanyero. Kanina nag-uusap kami, Secretary, na ang nabanggit ni kumpanyero sa airport. Ako naman sa tren. Sabi ko, naiinip na ako, Secretary, sa tren, sa North Rail, South Rail, MRT 7. Balita ko, nag-inspection kayo kahapon. Kahapon po, nag-take advantage na ako habang walang traffic. Nagpunta po ako nagsimula ho ako sa Valenzuela at sa papuntang Bulacan. In-inspect po natin yung ating mga works doon, yung mga trabahong nangyayari. Alam niyo po, itong North-South Commuter Rail, a bit of history lang, Katunying, Jerry. Panahon pa po ni Presidente Ramos pinaplano itong dati North Rail ang tawag diyan. Panahon ni President Ramos, panahon ni President Erap, panahon ni President GMA, panahon ni President. Tuloy-tuloy po 'yan, no? So talagang ilang dekada nang hinihintay ito. 30 plus years. Pero ako po, nung nakita ko po yung trabaho, may mga delay po tayo, no? Inaamin natin yon, no? Na-delay po tayo dyan ng medyo matagal-tagal, no? Ang estimate is about, I think ang estimate ng ating mga Japanese partners at ng ADB mga 4 na taon ang delay dyan. Dahil sa mga delay na nangyari nung nakaraang taon, plus 4 years, no? Ang naging dapat kasi magbubukas na to ngayong 2026 or 2027, meaning operational na. Yung buo. No, hanggang Malolos. Hanggang Clark. From hanggang Clark. Yun sana. Yun ang original. 2027 ang original na target completion date niyan 2027. Pero ngayon medyo may mahaba-habang delay. Pero nung nagpunta po ako doon at talagang kinausap ko po yung contractor, yung Japanese consultants, yung ating mga tao sa DOTR, nagkaroon po kami ng pag-asa na at least hanggang Malolos, mula Valenzuela hanggang Malolos. Ayan, tingin ko po, mate-testing na po natin yan ng end of 2026 or early 2027. No, so, next year yan. Next year po, end of next year. May mga tatakbo na pong mga trend dyan. Ito bang sinakyan yung trend na to, yun?
Opo, yan po yung isang tren na nandun na. No, in fact, ready na po yung mga tren eh. Ready na for delivery this year. Kaya lang nagka-delay po talaga tayo diyan sa civil works, no, dun sa construction, no, dun sa Riles, no. May part do diyan na elevated ano. Elevated po lahat yan. Elevated lahat. In fact, elevated, pero pagdating po ng Clark International Airport, mag-underground pa yan. So, ang istasyon sa Clark International Airport ay underground. No? So, talagang world class ito. Kapag pala ito na kumpleto, Clark hanggang Manila, Metro Manila. Tapos, hanggang Calamba. Bulacan, Laguna. Hanggang Calamba. Opo. Ano po yan? Calamba to Clark, mga 150 kilometers po yan. No? Or more. More pa yan. No? So, yung partial, sabi nga ni Secretary Art, partial operability. Hanggang Malolos muna. End of 2026 or early 2027. Opo. Ano po yan? Siguro by end of 2026, nagte-test run na tayo ng mga tren. No, meaning nandito na yung mga tren, tumatakbo na, kinukomisyon na lang ho natin. And hopefully by 2027, early 2027, nakakabiyahe na po ang ating mga kababayan papuntang Malolos, hanggang Malolos. Marami ho excited dyan. Naiinip, pero excited. Alam nyo, exciting talaga. Ako nga, kwento nyo pa lang. Exciting po talaga, lalo na kung makikita nyo yung facilities. At syempre, ito'y gawang hapon. No? Tsaka yung klase ho ng tren na masasakyan, ano bang itsura nun? Maganda po. Ito po. Ito po yung napakaganda po niyan. No? Alam nyo, napakalaking bagay sa mga kababayan natin sa Bulacan. Alam nyo, maraming mga kababayan nating Bulakenyo nagtatrabaho sa Metro Manila. Yes. No? Pero ngayon, swerte ka na siguro kung maka-isang oras kalahati ka. Nako, mula Malolos. No? Baka swerte na yun. Baka yan, easily 2 hours and a half yan. No? Pero ngayon, ito, wala pang 30 minutes to, Malolos hanggang Metro Manila. Nandun ka na. No? Sigurado yan, bilis. Talaga, kailangan nga talaga pukpukin natin ang pukpukin. At maganda naman, alam nyo, ang mga Japanese, very conservative yan. Kasi yan talaga, safety first, talaga kailangan sigurado ang gawa. Pero kahit sila, nagsabi sila sa akin, Secretary, we can do it. So we can do it. Sabi nga niya, ano pangalan ng ambassador? Si Ambassador Endo. Endo. Hindi bawal ang Endo rito. Hindi bawal ang Endo. Bilisan natin. Baka hindi naintindihan pa nga ni Ambassador ko. Yun ang pa Laguna, pa Calamba. Kailan yun? Yun ang mas challenging, Kuya Jerry. To be honest, no, hindi pa ako makapagbigay ng timeline dyan. Kasi ang problema talaga dyan, yung right of way Metro Manila pa lang yung sangkatutak na right of way ang kailangan nating kunin diyan. Di ba yung iba ba yan sa ruta ng PNR? Di ba tinigil na natin ang PNR? Pareho din po. Ang problema lang, ito kasing trend na to mas malapad No, yung PNR kasi yung PNR natin nasa at grade. Minsan nasa kalye, nasa ground. Ito elevated. So and malaki. Mas malaki yung mga trend at mas malapad yung 30 meters yung kailangan right of way nung elevated parang skyway na nga itsura no, kung titignan mo So kaya challenge talaga lalo na sa Maynila pa lang yung mga kalye, yung mga building na tatamaan, yung mga bahay na tatamaan medyo challenging, pero alam nyo, tingin ko kaya naman talaga Basta tutukan lang ng mabuti. Dapat pala, meron kayong matindi dyan sa PNR Wala ba kayong... hopefully po. Meron na pong papasok ata na medyo magaling-galing. Tingin ko po. May experience din sa trend. May experience po sa trend ito. Magaling. Hindi ko lang po ma-announce pa kasi hintay natin ang ating mahal na Pangulo na mag-announce niyan. So yung trend na ho yan sa napakalamba, kasi ini-expect ng marami, tinigil na yung PNR So baka ano ba yun? May nakikita na ba tayong gumagawa doon? Nagtatayo ng poste man doon? Wala pa po Kasi nga right of way ang problema. No? So meron na pong mga contractor dyan pero hindi sila makagalaw ng todo-todo dahil nga right of way. So yan, tinututukan din po natin yan. No? Pero ang priority talaga natin matapos itong norte. Norte ang mauna. Kasi pag ito nakita at nasakyan at naramdaman ng ating mga kababayan, talagang tingin ko force to good ang mga susunod na administrasyon na tulad ng pinapagawa ni Pangulong Bongbong na bilisan to ng todo-todo. Ganun din sana ang gagawin. No? Kasi
ano po talaga ako po, alam niyo naman, nakatira po ako sa Pampanga. Ako po, pag natapos to, hindi na po ako magsasasakyan talaga. Bakit pa po ako magsasasakyan kung may trend na? Yung pong Manila to Malolos ay December next year, ano? Tapos yung hanggang Clark. Hanggang Clark po, ako po, cautiously optimistic, ika nga. Yung talagang medyo tingin ko, bago po bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, bago matapos ang kanyang termino sa 2028, makakasakay na po tayo hanggang Clark. Hanggang Clark na. Ayun, ang maganda. Kailangan natin yan para mas ma-appreciate ng ating mga kababayan yung Clark International Airport na napakagandang airport na baka hindi pa natin nakikita dahil nga sa yung pong kung paano makakapunta doon laging problema ng ating kasi po, alam nyo, yung talagang alam nyo itong traffic na ito, no? Kung yung traffic sa NLEX na ayan, araw-araw ko pong dinadaanan yan. Alam niyo po, pagka natuloy na po at talagang pinipilit po tayo at tinutulak po tayo ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang matapos ito, alam niyo po, mawawala ho yung traffic na yan kasi marami po sa mga kababayan natin, hindi na ho talaga magsasasakyan magte-trend ka na lang talaga. Transport system talaga. Kaya talaga, alam niyo naman po si Pangulong Bongbong, tumira po yan sa ibang bansa, lalo na sa United Kingdom, na talagang it's probably the most efficient railway system in the world. Talagang kaya yan talaga ang inaasam niya na maramdaman po talaga at mabigay sa ating mga kababayan. Yung kaya subway, natin MRT7, saka na namin tatalakay sapagkat alam namin hinihintay na kayo sa airport. Secretary, salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Hindi na namin kayo napagkape. Bigla kayo okay lang po. Wala pong problema. Antonin ka, Jerry. Thank you po. Mabuhay po kayo. Thank you very much po. Thank you, Secretary. Ang ating kalihim ng DOTR, Secretary Vince Dizon, aka The Terminator. Wala siyang in-announce sa terminate ngayon yun ang kailangan natin. Pero pupunta siya ng terminal. Terminal. The Terminal Tom Hanks. Pangunahing balita. 7:43. Brought to you by ACS Manufacturing. Eribaha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ay, uwian na. Well, kami maya-maya ng konti, uwian na. Pero marami na rin nagsisi-uwian. Doon sa Marami nang bumibiyahe. Ayaw sumabay sa Exodus. Pero sabi ni ikaw ba'y nakaranas na kumbadyero ng Exodus? Dito sa yung mahal na araw diyan sa NLEX. Ako nadadalawahan na ako diyan. Talagang magaling akong umiwas diyan. Nakakaiwas ka. Ako nakadadalawahan na diyan. Ayoko nang akong mag-isa dito sa bahay. Ayoko nang maulit. Magtsatsaga na lang ako sa bahay. Ganoon. Hindi na ako aalis. Sabi ni Val Gonzales, no problem, maluwag pa. RH5 Val Gonzales, Gaminbal. Jerry at Anthony, maluwag pa nga itong mga terminal ng bus na nandito sa kabaan ng EDSA dito sa Cubao, Quezon City. Isang linggo bago yung inaasang dagsa ng ating mga kababayan na magsisiuwi ng iba't ibang mga probinsya. Kung ngayong kauwi, abay makakasakay ka kaagad at makakalis ka agad ang maluwag na bus na yung pasasakyan. Maluwag pa rin yung online ticketing system ng iba't ibang mga bus station na nandito sa Cubao, Quezon City. Alipan na lamang dito sa DLTV bus dahil dalawa yung istasyon ng DLTV dito sa bahagi ng EDSA Cubao, Quezon City. Tulibok na ito at yung pauwi ng Bicol o biyaheng Bicol habang maluwag pa naman yung biyahe ng Bitayan. Ibig sabihin ay yung ibang mga bus terminal pari pang magpabook online pero dito sa DLTV ay limitado na lamang yung kanilang biyahe kung magpapabook ng online. Ilan sa mga nakausap natin na ngayon pa lamang na umuwi na ay yung mga ayaw sumabay sa dagsa ng mga pasahero sa pagtaya ng pamunuan ng Victory Liner Bus. Sa Miyerkules pa ang inaasahang dagsa ng mga pasahero. Malaking tulong din, Jerry at Anthony, ang ibinatutupad ng MMDA na pagluluwag sa pagdaan ng mga provincial bus dito sa kahabaan ng EDSA. Simula kasi kahapon ay marinang dumaan dito sa EDSA ang mga biyaheng probinsya mula alas 10 ng gabi
hanggang alas 5 ng madaling araw, habang pagtapit ng Miyerkules Santo o Abril 16 hanggang Abril 20 ay 24 oras pwede nang dumaan ang mga bus dito sa EDSA. Bahagi ito ng contingency measures ng MMDA at Department of Transportation para matugunan ang inaasahang traffic na mararanasan sa pag-uwi ng mga pasahero ngayong Holy Week. Mula rito sa kahabaan ng EDSA, dito sa Cubao, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DJ Tuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Ang TV. Ay, Kabilis ang oras. Ay, kumbachero, bago lang tayo magpaalam, iniulat lang ng Provincial Director ng Quezon PNP, si Colonel Ruben Lacuesta. Colonel, good morning. Colonel Lacuesta. Meron palang 42 na mga Chinese na nahuli dyan ng PAOK, ng pulis, ng immigration, dyan sa Alabat, Quezon. Bakit? Ano ginagawa doon? Nagpopogo ron? Yun, alam mo, kawawa din naman lahat ng Chinese. Pagka Chinese, pogo na. Ito daw po ay mga walang documents, pero napag-alaman na sila ay nagtatrabaho sa isang construction company na nagtatayo ng mga windmills. Itong Alabat Wind Power Corporation sa Alabat, Quezon. Ito pala kumbachero ay ang may-ari nito ay si dating Energy Secretary Vince Perez. Vince Perez. Ang contractor nila Chinese, kaya yung mga workers ay Chinese. Hindi na lang mga Chinese. Nako, mag-iingat-ingat tayo sa pagkuha-kuha ng ganyan. Alam nyo bang ang Ukraine, may nahuli ho ang Ukraine habang nakikipaggera sa Russia, may mga nahuling Chinese soldiers. Yun naman. Nahuli nila mga Chinese. Kaya kinakabahan to yan ang malaking balita ngayon. Totoo. Kaya yung pong mga kwanda o mga may negosyo dyan sa Quezon, sa Alabat, Quezon, pinagsabihan daw ni Governor Dr. Helen Tan na kung meron kayong kinukuhang mga foreigners, complete documents at may working visa. May work visa. Hindi tulad ng mga gumagawa ng tangerine chocolate. Ay, nako, Noipi yan. Pinoy na Pinoy ang mga Pinoy yan. na Pinoy. Kulay Pinoy. Lasang Pinoy. Amoy Pinoy. But taste global. Sabi nga ni Angelo Palmones. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan. Susunod na. Little ditty about Jack and Diane. This